So, good evening to each and everyone. Um, Napapanood ba tayo? Naririnig ba tayo? I don't know ha, kasi I'm trying this new application na nakita ko. So, I don't know if clear. I don't know if kanina may intro tayo, if nakikita. So, for those na you can kindly comment. So again, good evening Kuya Aten, Bunso, and sa mga friends of Eagles and to all our viewers. I'm really sorry medyo na late. I just got back from work. At kahit nga GCQ, just imagine ang traffic ngayon, ibang klase. Ibang klase. Time check natin 8:46. Again, I'm so sorry if medyo na late tayo and sana nagpi-play. Kung hindi nagpi-play, send me a comment. Kung nagpi-play, kindly send me a comment for those na nakakapanood po. So, alright. Medyo naninibago lang ako. Kasi kahapon, holiday, hindi nga ako nag-live. Pinag-aralan ko tong app na to, XSplit Broadcaster, para medyo mas maayos na ang ating pag-live. Ayan. So again kindly comment po kung napapanood ba, napanood ba yung intro, may boses ba, maganda ba sa Facebook yung datingan ng bagong format ng video natin. Okay? So again, this is day 25 of Kuya Borge, your certified life skills and self-discovery coach. Day 25. So, we're continuing on our book discussion regarding Awaken the Giant Within by Tim Robbins. Chapter 2 na tayo. So, we are now on chapter 2 at sa chapter 2 po, ang topic natin sa chapter 2 is decisions, the pathway to power. So, decisions, the pathway to power. Dito, mapag-uusapan ng isa sa pinaka-importanting mga bagay sa buhay natin. Decisions. Pero before we proceed to that, before we proceed to our topic, again, this is an advocacy. What we are doing here is an advocacy. This is not a paid broadcast. Ang pinag-uusapan dito is mga ideas, positivism, bringing hope, bringing light amidst the darkness in the pandemic. Okay? So, yes. May mga disclaimer tayo. Una, first disclaimer natin, hindi lahat ng sinasabi ko maaaring maging aplikable sa bawat isa sa atin. I do respect that. We have different opinions, different point of views, di ba? It's normal. And let's embrace the differences between us. So, I do respect that. Pero pag may makuha po kayo sa mga pag-uusapan natin na something na sa tingin ninyo makakatulong sa inyo, then grasp it. Grasp it and learn from it. Okay? So, grasp it and learn from it. Then second, in our daily FB Live, hindi po ako ang bida. I'm just your host. I'm just your dance partner. I'm your taxi driver. Okay? Ang mga bida po dito ay kayo pa rin po. Tayo, bawat isa. Kasi tayo pa rin ang magde-decide kung paano natin i-improve o i-develop ang buhay ng bawat isa. So, my role is just as your host. Okay? So, thank you very much. Then, let's proceed for Chapter 2. Chapter 2, again, the title is Decisions, the Pathway to Power. Okay? So, decisions. Napaka magandang topic yan. Medyo malalim. Decisions. Ito lang, isang intro question. Ano yung naging decision mo 10 years ago or 5 years ago? Kaya nandito ka ngayon sa kinatatayuan mo. As in ngayon. Ano yung naging decision mo
10 years ago or 5 years ago kung bakit ganyan ngayon ang katayuan ng buhay mo. It's it may be positive, it may be negative, di ba? So, ano man ang ginawa nating desisyon years and years ago, actually, inaani natin yun hanggang ngayon. Ito yung a lesson that I have learned from a free lecture, from a free talk sa iHelp. Ang speaker namin is an author and a dialysis patient, si Coach Dez. Doon sa libro niya, doon sa talk niya, kwento niya kung paano siya ngayon nagdadialysis because of decisions that she did years ago. Anong mga decisions yon? Wrong diet, abuse of anti-pain medicine, if I'm not mistaken, yes. Parang may mga anti-pain medicine siyang inabuso na palagi niyang iniinom back then, na ngayon, dahil sa mga desisyon niya noon, na ngayon, ay nagsasacrifice siya. Na ngayon ay dialysis patient siya. That's why, sa chapter 2, sabi nga ni Tim Robbins, decisions are the pathway to power. So, decision. Decision mo. Decision ko. Decision nating lahat sa buhay natin. So, nandito tayo ngayon sa kinatatayuan natin. Ganyan ang buhay mo ngayon. Hindi dahil sa desisyon mo kaninang umaga pagising mo. Ganyan ang buhay mo ngayon dahil yan yung naging desisyon mo noon. For example, nagbulakbol ako nung panahon. Yun ang aking desisyon ko yun. Sarap magbulakbol, di ba? Ngayon, ano nangyari sa buhay mo? Di ba? So, decisions are the pathway to power. That is why, sabi nga dito sa libro, decisions are very important. I'm not saying na ang mga decisions na ginawa mo noon ay crap or pangit or mali or very negative. Tapos na yun eh. There's no use crying over spilled milk. Kung ang desisyon mo noon sa tingin mo mali, kung ang laging desisyon mo noon sa tingin mo yan ang nagbigay sa'yo ng kapangitan ng buhay mo ngayon, well, accept the fact na yun nga. But that was already done. Okay? The past is the past. At least now, pagkagising mo sa umaga is fresh start na naman. It doesn't mean na yan ang magiging buhay mo. You can change your decision again. Okay? So, dito sa chapter na to, ang daming magagandang mga sinabi, learnings, mga techniques na binigay si Tim Robbins regarding sa ating topic tonight. So, decisions are the pathway to power. Sabi niya nga, naging big time siya, di ba? If you have watched the introduction of the book, isa lang siyang janitor, isa siyang abused child, pero nung isang araw na nagdesisyon siya, na ayaw na niya ng ganitong buhay, ayoko na. Okay? Ngayon, he is one of the biggest self-discovery, self-development, motivational speaker in the whole world. He earned his first million at the age of 24 dahil nagdesisyon siya na ayaw na niya ng ganung buhay. Pero, it doesn't mean naman na kapag nagdesisyon ka ngayon, after 5 minutes, big time ka na. Okay? So, decisions or the right decision making is the first step. The first step. Hindi ibig sabihin na, halimbawa, ngayon, nagdesisyon ako na bibili ako ng kotse bukas. Diba? Do you think? Posible ba yon? O kaya, nagdesisyon ako na bukas, bibili ako ng 10 doors or 10 doors apartment. So, decisions are the first step. Okay? So, hindi siya magic wand.
o genie in the bottle. Yan. So, ang point ko dito ngayon is, huwag na nating usisain, huwag na nating hukayin yung mga maling desisyon natin sa buhay. Lahat naman tayo may maling desisyon sa buhay. Aminin natin o sa hindi. Maling relasyon, maling prioritization, maling paggastos ng salapi. Okay? So, marami tayong ganyan. But that is already done in the past. So what we must do now is to restructure our mind and create new decision abilities. Yun ang sinasabi dito. So, ask yourself, 10 years from today, or baka masyadong mahaba para sa atin ng 10 years. Alam mo naman, ugaling Pinoy, gusto natin mabilis. 5 years from today, na-visualize mo na ba kung ano mangyayari sa buhay mo? 5 years from today. Okay? And kapag na-visualize mo na yung magiging buhay mo 5 years from today, ano yung dapat gawin mong desisyon ngayong araw na to bago matulog para ma-reach mo yung vision mo 5 years from today? Uulitin ko, ang desisyon, ang epekto niyan ay hindi mabilisan. Ang epekto niyan minsan habang buhay. Honestly speaking, personally, on my own experience, I've made a very stupid decision na up to now, pinagsisisihan ko. Na up to now, pinagbabayaran ko. That's why I'm far away from my kids. Okay? So it's a very stupid decision on my end. Gusto kong iiyak, gusto kong magwala, gusto kong ma-stress, ma-depress. But will it help? No. So, share ko ang experience ko. What I did is I changed my decision. So, nag-decision ako na babawi ako. Babawi ako sa mga bata. Paano ako babawi sa mga bata? Sa pagbawi, mga bata, mag-aaral yung mga yan, may mga needs ang mga yan. Una, make a way how to earn the money. How to have a living. Diba? Make a way how to communicate with them regularly. Dahil kung natalo, yan. Hindi ko mahanap yung word personal kasi. Kung natalo ako, natabunan ako, o nilamon ako ng maling desisyon ko, walang mangyayari. Babaunin ko yung sama ng loob na yon, babaunin ko yung kapalpakan na yon hanggang mamatay ako. But men evolve. Lahat tayo nag-e-evolve. So we can change our decisions. Okay? So ngayon, ang challenge ko, think of yourselves, again, 5 years from now, kung ano yung vision mo. May malaki kang bahay, may maganda kang kotse, or huwag naman yung masyadong materialistic. Nakatulong ka sa kapwa mo, o napag-aral mo, yung kapatid mo, yan. Yung mga ganyang goals naman. Para hindi superficial and materialistic. Then, that will be the 5 years, di ba? Pero bago ka matulog tonight, mag-isip ka na kung anong decision mo para magawa mo yun. Because that is how decision works. It has a very long-term effect. That oftentimes, even in our dying beds, marami tayong mga regrets. Isa sa pinakamahirap bitbitin bago mamatay ay ang regret. Regret, or ano ba sa Tagalog ng regret? Pagsisisi. 'Di ba? Nasamantalang hindi mo naman siya dapat dalhin pa hanggang sa mamatay ka dahil as long as you live, you have the right to correct your decision. You have the right to make amends. You have the right na baguhin ang decision mo. Nothing is set on stone. Nothing is final. Okay? So, yun ang challenge ng chapter na to. Decision has the power. It is the pathway to power. Pag sinabing pathway, yan yung daan. Yan yung highway papunta sa power. Hindi yung power na naamoy. Hindi rin yung power na parang politiko, na may power ka. It's the pathway to power of your own. The power na
you feel free, you feel guilt-free, you feel amazing, di ba? Because meron kang ginawang desisyon sa buhay mo before you leave our worldly, our earthly dimension. May ginawa kang desisyon na sa tingin mo is very effective and nakakatulong, hindi lang sa'yo. So leave a legacy. That is one of the greatest decision that you can do. There are 3 decisions that controls our destiny. Una, what to focus on. Because what you focus on will give output on you. For example, ang focus ko na lang, ano ba? Ang focus ko na lang is gumala ng gumala. Or, ang focus ko na lang is maglaro ng ML. Ayan, di ba? So, uubusin ko yung 8 hours to 9 hours a day, maglalaro lang ako ng ML. Meaning, that's your focus. And that's your decision. Huwag mong sasabihin na hindi mo kayang pigilan ng sarili mo. Di ba? That's your decision. You decided na ubusin ang oras mo sa ML. Pero kung naumagahan, mag-iisip ka, ba't ganun ang buhay mo? Alright? So, 3 decisions that control your destiny, what to focus on. Decide on what to focus on. Because what you're focusing on will help you. Siguro, mag-focus ka sa ML, kahit mag-12 oras ka dyan, kung gagawin mong career. Na gusto mong sumali sa mga tournament. May mga tournament na yan eh. Gusto mong sumali sa tournament sa Asia Pacific or international. Malaki ang sahod niya kapag nanalo ka, di ba? Pwede. Pero if you want just to play, to spend time, mag-relax, siguro hindi naman masama mag-relax ng 1 oras, di ba? Pero mag-relax ng 9 na oras o 10 oras. I don't know kung relaxation pa ang tawag doon or addiction. Okay? Second decision that will control our destiny is what things mean to you. Ito medyo subjective. Pag sinabing subjective, may kanya-kanya tayong interpretasyon. Kasi, siguro, what things means to you, for example, this cup, etong cup na to, for me siguro, it means a lot. Di ba? Regalo to sa akin, or this cup has an emotional attachment sa akin. So, it means a lot to me. So, sa decision ko, dapat ingatan ko to, dapat alagaan ko to. May tubig pa baka matapon. So, yan. Ikaw naman, yung iba naman sa atin, iba rin, di ba? So, what things means to you? Because, if a thing, isang bagay, or isang tao, or isang action, means a lot to you, meaning, mamahalin mo, aayusin mo, aalagaan mo, and it's part of your decision. Okay? So that's the second important decisions that can control our destiny. Then, what to do to create the results you desire. Ito yung sinasabi ko kanina na 5 years from now, ano ba yung vision mo? Ngayong gabi, bago ka matulog, isipin mo na, mag-decide ka na kung ano bang gagawin mo para maabot mo yung vision mo 5 years from now. So, what to do? Mag-decide ka, ano bang gagawin ko para makuha ko yung dream ko, makuha ko yung goal ko. Diba? Do you think, kung iinom na lang ako ng pagkagising ko, iinom na ako hanggang sa maglipas o maghapon, iinom lang ako? Do you think marireach mo yung goal mo o desire mo? Well, wala tayong karapatan na husgahan kung sino man ang ganon dahil desisyon niya yun. Ito nga ang ano dito eh. The term decision making is very personal, very subjective. Wala akong karapatan husgahan kung sino man sa inyo at wala rin kayong karapatan husgahan ako kung anong desisyon ko dahil desisyon ko yun. Ako ang magsasakripisyo nun, kayo ang magsasakripisyo nun dahil desisyon
ninyo yon, decision ko yon. So that's why decision making is very important, very personalized, and very specialized sa bawat isa. So mahirap siyang sabihan, mahirap siyang i-box, 'di ba? But many of us take it for granted. Akala natin ang desisyon natin na napakasimple. Yung pala, alam niyo yung domino effect na sinasabi? 'Di ba? Yung domino pag pinatayo mo ng magkakasunod-sunod like a line, inano mo lang yung isa, tak 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 tak, 'di ba? So, all of our decisions have a domino effect. Simpleng bagay na lang pagtatapon ng basura eh. Tinapon mo yung basura sa kanal, di ba? It's your decision dahil tinamad ka. Ilang hakbang na lang kanto ng basurahan. Tinamad ka, di nag-decide ka, itapon ko na lang sa kanal. O, kinaumagahan, nagbara yung kanal. It's because of your decision na itapon sa kanal. So, ganun ka-importante ang decision making. So, decision making is the pathway to power if we cannot control our decision making or if we are afraid to make a decision, then don't expect na maabot natin ang mga pangarap natin. Decision making might be difficult kapag ang inisip mo yung decision making na malaki. But everyday living is a decision making day. Simple na lang, eto, sa mga nagdi-date na magjowa. Etong tanong na to, classic to. Kapag may ka-date ka, saan tayo kakain? Ang tagal niyan mag-decide. Saan tayo kakain? Di ba? Napakasimple. Pero honestly, hindi ko rin alam. Ang tagal ko na mag-decide kung saan tayo kakain. Pagdating sa kakainan ninyo, anong desisyon na naman? Anong order natin? Diba? It's another decision-making process. So, decision is not just about hindi lang mga pang-presidente ng mga bansa, hindi lang mga pang-CEO ng mga companies. Decision-making is everyday living. So, that's why it is the pathway to power. So, eto lang ang challenge natin sa bawat isa. Let us decide to commit ourselves. Yun. Ulitin ko, yun lang. On our 5-year vision. Kasi yung decision na ginagawa natin ngayon will affect us. Believe you me. Especially those na nanonood na medyo mga bata-bata pa. Believe you me. I've been there. I've done that. I've been so stupid na ngayon, nagbabayad ako ng utang ko dahil sa maling desisyon. And I don't want you to experience that, especially for the young one. Okay? So, hindi na ako magtatagal sa ating FB Live. Dugtungan ko hindi na ako magtatagal sa ating FB Live. It's already 9 p.m. That is Chapter 2. Decisions are the pathway to power. Okay? So, again, I don't know if kung anong datingan natin with our new app or new software na ginamit. Kung napapanood ba tayo ng maayos, so if you can kindly comment kahit mamaya kung ano bang itsura. So, para kung ano, ididire-diretso natin na ganito na ang format. So, I had an intro kanina, then this main topic, then may extra. Okay? So, before we go, again, thank you very much for our key takeaways pala. Nandyan ang iHelp Coaching and Business Solutions. Dyan ko po nakuha yung ebook ni Anthony Robbins, ni Tim Robbins na Awaken the Giant Within. So, if you're a member of the community of certified nabubulol na ako. Community of certified life skills and self-discovery coaches. Ayan. Meron tayong mga access sa mga free ebooks. So we have access to free ebooks na self-developmental. Alright?
So, ano pa, nandyan, syempre, ang Quezon City Sandigan Eagles Club, na kung saan, ito po, dire-diretso po ang ating project regarding sa Bahay ay Buhay Part 2. Dalawa ng ating recipient, isang lolo, si Lolo Jaime, at isang lola. Alright? Regularly, nagpo-post po tayo regarding sa update, and as far as I know, meron na pong bubong. Meron na pong bubong. So, thank you very much sa lahat ng mga tumutulong in financial kind, in time, in materials, sa lahat ng mga bumibili ng e-books. Maraming salamat po. Dahil may mga senior citizen tayong natutulungan, especially ngayong pandemic, and especially maulan ang panahon. Okay. So, thank you po. Thank you very much from the bottom of our heart. And sana, please continue in supporting our project. Kasi hindi pa po, medyo malayo-layo pa po ang laban. Meron na siyang structure, may bubong na. Okay? Andun na po ang development natin. Thank you very much po. Hindi po mangyayari yon kung wala po ang suporta ng bawat isa. Then, thank you very much din sa ating mga kuya, mga ate, na mga negosyante, ng iba dyan ay nandyan sa ating mga key takeaways na I do believe talagang all out din ang support. Hindi lang sa Bahay ay Buhay Part 2, because all clubs, all Eagles clubs ay may kanya-kanya ring mga project and kanya-kanyang advocacy. So, we salute you all. We salute you. And ayun na nga po, if you are looking for catering services, at kayo taga Quezon City lang naman, Tandang Sora, Bagbag, any place near Novaliches, nandyan po ang catering services ni Kuya Rolando Villa, ni Kuya Alan. Sa key takeaways natin, mamaya ilalagay natin dyan. Kasi hindi ko pa alam sorry wala pa kayong makikitang key takeaways dahil nga pinag-aaralan ko pa tong bagong setup. Then, for our recap tires, nandyan ang jnmtire.com. Pag-aari ni Kuya Jose Labial. For our auto detailing services, car wash and auto detailing services, nandyan ang Bubblers Car Wash and auto detailing services ni Kuya Alan Cunanan. And for those pala na, especially for those na mga nasa Mindanao, meron tayong kuya na may very successful business, yung Bugs Away Pest Control. So, mahirap, may virus na nga di ba? Tapos may mga pests pa sa bahay natin, sa ating mga opisina. So, bugs away dapat, di ba? Bugs away. Dahil they also carry virus, they also carry diseases. So, we need to control or to let them get away. Alright? So, nandyan ang Bugs Away Pest Control ni Kuya Richard Torres. Ayan. So, feel free, mamaya sa key takeaways, ayusin ko po dyan. Kasi, yun nga, ulitin ko, naninibago pa ako sa bagong setup natin. Okay? Then, andyan din ang ating Dr. Sooth Body Cream for all ages. Ayan. Makakatulong din siya. Kung yung Pest Away is para alisin yung mga peste, ang Dr. Sooth naman, it can also help us for our insect bites. Ayan. Yung mga pinapaalis ni Bugs Away, pag kinagat tayo, mga lamok, maaaring makatulong si Dr. Sooth. Ayan. And syempre, mga businesses ng ating mga bunso na we highly encourage ang mga anak natin dapat maging entrepreneurial na ngayong panahon. Let us leverage ourselves with the power of internet, the power of social media. Nandyan ang Malo Puffs company ni Bunso Gabriel, kung saan nandyan yung Fashion for Kindness. Fashion for Kindness is their advocacy sa mga nabibentang fashion design dress nila or other accessories, na itong mga fashion design dress na to and accessories, 50% will go to our jeepney drivers na affected ng pandemic. Galing ako sa labas today, wala pa ako masyado nakikitang jeep. Meaning, marami pa rin mga jeepney drivers ang walang income or walang pinagkakakitaan sa araw-araw. Nandyan din ang Body Bakes ni na Bunso Nicole Cledera, mga anak ni Kuya Albert Cledera, na kung saan Taylor Swift inspired cakes ba ang gusto ninyo, feel free to send them a message.
Talagang, just imagine, Taylor Swift. So, yes. At nandyan din ang mga friends natin, mga friends of Eagles, nandyan ang, kung gusto nyo maging online English teacher, nandyan si Syra Ramo, maaari ninyo makontak. And as far as I know, nagsisimula na sila ngayon. Anong first batch yata nila ng mga online English teachers. So, nagsimula muna yata, training muna. Tapos, ngayon na yata yung deployment nila for their first batch of online English teachers. So, nandyan din ang ating barkada sa Cavite, si AJ Dolore Andang. Kung kayo po ay naghahanap ng mga budget-friendly na PC, personal computer, or mga computer sets for your work from home, or ano pa ba, study from home, di ba, learn from home, or whatever from home. Dahil yun ang bagong uso ngayon, yun ang new normal, we need computer sets. And you can find high quality but budget-friendly computer sets doon po sa ating barkada, AJ Alore Andang. Ayan. So, from Cavite lang siya. Ilalagay po natin yan mamaya sa key takeaways after this, dahil pinag-aaralan ko pa nga itong setup natin. Then, nandyan din po ang for OFWs, especially those na nasa Qatar or Middle East, nandyan si Hikboy Camposano, na meron din sila doon, yung Filipino community doon. Sa malapit sa kanila, sa Qatar, is may mga businesses din sila na dinedevelop mga livelihood programs for fellow Filipinos. Okay. So, again, thank you very much. Hindi na rin ako masyado magtatagal. At grabe din yung biyahe. Nakakapagod din. But, of course, once you are committed, once you have decided to do a thing, dapat gawin mo. And I have decided this advocacy talaga. And I have committed myself dito sa advocacy to. Of course, dahil tayo ay isang agila. Diba? Commitment is part of our DNA. So, thank you very much po. And good evening everyone. Pasensya na. Again, dito sa bago nating setup, kung may mga comments kayo, I don't know. Pinag-aaralan ko pa to. So, baka the other day, ba na naman makikita ninyong setup, pinag-aaralan pa natin po. So, by tomorrow, it's Sunday. Wala po tayong live. So, we'll meet again on Monday. Okay? So, thank you very much. After this, may extra akong ipapakita. Sana makita rin sa FB. So, I'm trying to learn here also. So, we are learning together. So, again, thank you very much. This is again, Kuya Borge, Day 25, your Certified Life Skills and Self-Discovery Coach. Mabuhay ang Agila!